I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go away. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your nel light cuore resterà and hold it in our a heart. ricordarci che Stars go out each la terra night. says la nella mia preghiera Let this be our prayer. quanta fede When shadows fill our c'è day. lead us to a
place. Guide us with your grace. Give us faith So so we'll we'll be be saved. Sogniamo il mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno Dio amor sarà vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life become desiderio che watch us from above. ognuno trovi We amore hope its soul will come. intorno e dentro sé. Another soul to love. Let this be our prayer, Let this be our prayer. just like every child. Just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Nella fede che hai acceso in noi. Bayan at pangungulila ay nakikiramay ang bayan ng Diyos. Sa binyag ng ating kapatid na si Gregoria, siya nabagina ng pagkamatay ni Kristo at sa kanyang kamatayan at kumunyang buhay na walang hanggan. Sa ganitong sandali ng kalungkutan, kalumbayan at pangungulila, alalahanin naman ating mga salitang binigkas ng ating mahal na Panginoong Kristo para sa atin. Masalitang tunay na sa ating makapagbibigay ng pag-asa sa diwa ng ating pananampalataya sa Kanya. Mga salitang nagwiwika ng ganito, ako ang muling pagkabuhay ng buhay at sino man sumasampalataya sa akin kahit siya namatay ay mabubuhay at ang lahat na nabubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi mamatay magpakailanman. Walang araw tayo po lahat ay muli rin magsasama-sama sa piling ng ating Amang nasa sa langit. Magsisimula na po tayo sa ating Misa Requiem para sa kapahingang walang hanggan ng yumaw nating kapatid na si Gregoria. Tatayo po ang lahat. Please rise. My happy moon, when shall I come to thee? When shall my sorrows heaven end? Thy joy when shall I see? Thy saints are crowned with glory great. They see God face to face. They triumph still, they still rejoice. So soft is their case. Jerusalem, Jerusalem, God grant that I may see thine endless joy and all the same partakers ever be. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso na kahit sa iyo, lahat ng nasang pangarin, nababatid mo at walang hikim na nalilingit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami ay tapat na umibig sa iyo at maging marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ibigin mo ang Panginoong Diyos sa buong puso, ng buong isip at ng buong malakas. Ito ang unang dakilang utos, ang pangalawa ay katulad ng una. Ibigin mo yung kapwa na tulad ng sarili.
Sa dalawang utos na ito'y napapaloob ang buong mga kautusan at tamang propeta. Halina nga't ating pagsisiyan ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sa pangkalahatang pangungumpisal, tayo nangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan. Sa lahat ng mga santo at sa isa't isa na tayo nagkasala sa ating naisip, sa ating nasabi, sa ating nagawa, sa manakaligtan natin gawin, at ito'y sarili nating kamalian. Kaya sinasamo natin sa Diyos na gawain niya tayo. At sa lahat ng mga santo na ipanalangin na tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Buwang kayo ng makapangyarihang Diyos, patuwarin kayo sa inyong mga kasalanan, at patubayan kayo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Kristo na ating Panginoon. Amen. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, ang mga makapangyarihan, itinuturo sa amin ng pananampalataya na iyong anak ay namatay at muling nabuhay ng dahil sa amin. Mag-ilo mo po nawang ipagkaloob sa aming kapatid na si Gregoria, mabahagi na nitong misteryong to. Yayamang siya po ay nahimlay na may pag-asa kay Kristo. Naway makasama rin siya sa mahukating muling pagkabuhay ng Panginoon. Alang-alang sa anak mo na sa Kristo ang Panginoon namin, siya na nabubuhay na galing kasama mo at Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Pwede po tayo umupo para sa ating mga pagbasa. Can we request and remember family to do the reading? Pagbasa sa aklat ng karunungan. Ang mga kaluluwa ng mga banat ay nasa kamay ng Diyos. Hindi lahat sila maaabot sa pagdurusa. Sa paningin ng mga kangal, sila ay mukhang mga patay. At ang kanilang pagpanaw ay tinuturing isang kapithatian at ang kanilang pag-iisad sa atin, ganap na kapagkawas. Ngunit sila ay nasa kapayapaan. Pagkat, kung sa harap ng tao ay tunay na silang naparusahan, kadapwat ang kanilang pag-asa ay puno ng buhay na walang hanggan. Bahagyang naparusahan, sila ay pagpapalain ng malaki sapagkat sinubok sila ng Diyos at napatunayang karapat-dapat sa kanilang sarili. Tulad ng ginto sa apoyan, sila ay sinubok niya at waring mga alay sa paghahain. Sila ay kinuha niya sa kanyang sarili. Sa panahon ng pagdalaw sa kanila, sila ay nanginginig at sila ay siklap tulad ng bisak sa dayami. Hatulan nila ang mga bansa at pangangasiwaan ng mga bayan at ng Panginoon ang kanilang magiging hari ng pakailanman. Ang mga nagtitiwali sa Kanya magkakaunawa at sa katotohanan at ang mga tapat ay mananatili sa Kanyang piling sa pamamagitan ng pag-ibig, sapagkat kalinga at habag ang taglay ng Kanyang mga hinila. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat. Salmo responsory ang ating pong itutugunay. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong karyan. Ulitin ko na lahat. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong karyan. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan ng anuman. Inilalag ko sa masariwang pastulan na aking pahingahan. Tugon, alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong karyan. Pinagiginhawa ang aking kaluluwa. Pinapatuban ako sa tumpak na landas alang-alang sa kanyang banal na pangalan. Maglakad man ako sa madilim libis, wala akong katataputang masama sapagkat sumasa aking ka. Tugon, alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa karyan. Ang iyong pamalag tungkol ang siyang nakapagpapasigla sa akin. Pinakakain mo ko sa harapan ng aking mga kalaban, pinapahira ng aking ulo na langis, sumaapaw ang aking kopa. Tugon, alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa karyan. Pawang kabutihan lamang at kagandahan ng bantaglay ko sa lahat ng araw na aking buhay. Maninirahan ako sa bahay ng Panginoon, magpakailanman. Tugon, alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong karyan. Ikalawang pagbasa, another difference. Pagbasa sa sulat ni San Pablo ang apostol sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayo binigyan kay Kristo ay binigyagang lahat sa kanyang kamatayan? Nagtibing tayo kasama niya sa pamamagitan ng binyag sa anyong kamatayan. Upang paano nabuhay na magbuta si Kristo pamamagitan ng magwalhating kapangyarihan ng anak. Gayon din naman tayo lumahal sa isang panibagong buhay. Ito ang mga
Lahat ng kanyang ipinagkatiwala sa akin ay huwag kong iwala kundi bagkus, buhayin kong magmuli sa huling araw. Hallelujah. Tatayo po ang lahat sa pagbibigalan sa ating banal na Ebanghelyo. Ang Panginoon ay sumainyo. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, sang-ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon sa Kristo. Nang panong yung winika ni Jesus sa kanyang malagad, bigisin ninyo ang inyong mga bewang at papagningasin ninyo ang inyong mga ilawan. Tularan niyo yung mga tao naghihintay sa pagbalik ng kanilang Panginoon na galing kasalan upang pagdating niya at pagkato ay agad siya mapagpuksan. Mapalad ang kayong mga utusan na kung dumarating ang kanilang Panginoon na tatagpuang nagbabantay. Tunay na sinasabi ko sa inyo na siya ay magbibigkis at paupuin sila sa padati sa isa niyang paglilingkuran. Kung siya'y dumating sa ikalawang oras ng pagkatalon o sa ikatlot sila'y matagpuan gayon, mapapalad sila. Talatpasin niyo to, na kung nalalaman lamang ng ama ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, walang salang magbabantay siya at hindi niya pababayang maluban ng kanyang bahay. Kaya kayo rin ay dapat magsipaghanda, sapagkat sa oras ay hindi ninyo inaakala, darating ang anak ng tao. Mga kapatid, itong mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoon sa Kristo. Please be seated. Bago ko po ibigay ang aking humilya ukol sa kapaliwanagan ng ating banal na Ebanghelyo na binasa at narinig, parapatin niyo po muna maipabot ko sa lahat ng kinaukulan, lalo-lalo na siyempre sa mga anak, sa mga manugang, sa mga apo, at sa iba pa mga mahal sa buhay na imao natin kapatid na si Gregoria or Nanay Goring as we all fondly call her, or in behalf of my twin brother, Father Manny, and that of his congregation at the parish of the Resurrection Balingasa, or in behalf of the whole Ballesteros family. I believe Kuya was here the other night. For in behalf of the whole congregation of our parish here at the Colonia Samson, the parish of the Crucified Lord, kami po lahat ay taos-pusong nakikiramay sa inyong pong kalumpayan, sa inyong pong pangungulina sa pagyaho ng inyong mahal sa buhay. Lalo tigit sa kalagayan nyo ng inyong ina or lola for that matter sa mga po. Alam ko po, hindi madali para sa atin tanggapin ang mga bagay na ganito. Dahil ang pamilya sa atin ay talagang sagrado. And me, knowing you, especially you, the Galgudo clan, I know how it is to be a family. Kung gaano ka close, gaano ka intact, at kabuo, kahit paano ang pamilya niyo. And if there's anything really I could say about it, kung meron ako talagang masasabi patungkol dito, sa kalagayan ganito, ay talaga pong napakasakit po mawala ng isang mahal sa buhay. For the past 25 years of me and my twin brother being priest, sa 26 na taon po namin pagiging pare, eh napakarami na naming patay na misahan, napasbasan, nayatin hanggang huling hantungan. Although nandun yung kanumbayanan ng matay ay kakilala o kaibigan, alam nyo, iba po pala talaga pag pamilya. Sa totoo lang. Kasi nagmamatay po yung mother namin last year. Honestly, man of faith as we are, naturingan po kami mga paring ganito. Naubos rin talaga po luha namin. And honestly, as much as our mom had been dead for like a year now, to me and to our whole family, nothing has been the same really since then. At sa totoo lang, kaya po hindi pa ako makauwi dyan sa bahay namin sa Kaingin. Is for that reason. That's because whenever na madadaan po ako at malulugar doon sa
kwarto ni Mama, lalong-lalo na, really just can't help myself but to cry over the loss. Kasi, sa totoo lang, iba po pala yung kausapin nyo yung tao habang buhay pa. At kahit papano nakasasagot pa sa inyo, kontra sa kausapin nyo maghapon o magdamag man yung isang litrato, na talaga ni reaction ni anuman ay wala na kayong makikita. At iba po, yung yakapin nyo yung isang tao habang buhay pa, than for you to hug her pillow na kasing amoy niya. Alam niyo, gano'n na lang kasi ang ikino-content namin sa aming mga sarili right now. And believe me when I tell you, yung una ni Mama, hanggang ngayon ayaw namin palabhan. That's because that's the closest that we can get to her. Yung una niyang kasing amoy niya. Alam niyo, every time umuwi sa bahay, talagang hindi po maiiwasan. Talagang maiyak kayo sa inyong kalumbayan, sa inyong pangungulila. At iba po pala talaga pag nanay ang namatay. With all due respect to our fathers, no? With all due respect to our fathers, doesn't mean that we love them any less. It's just that, honestly, mostly sa ating mga Pilipino are mga makananay. That's because they're the one, most of the time, naiiwang kasama natin at home. Kung kaya, pag sila nawala, talagang, ang sakit. I know po how it feels. Pero, there are things in this life that really we could do nothing more. Yung mga bagay po sa buhay na to, na wala naman kasi rin tayo talagang magagawa kundi to leave it up all to the Lord, kundi pa sa Diyos na lang. And definitely this is one of those things. Kung kaya in our prayers, in our Mass ngayon, ating po ipinagdarasal ang kapayangahang walang hanggan na Nanay Goreng. Indeed, maging marapat nawa siyang mamayapa na doon sa poong niyo na wala ng sakit o pagtangis kundi buhay na walang hanggan. Nawa may pagkalog sa kanya ng Panginoon ang kaganapan ng ipinangako ng Panginoon sa sino man sa kanya'y mananalig at mananampalataya ang buhay na walang hanggan. At sa inyo na kanyang mga naiwan, bigyan po nawa kayo ng katatagan ng Panginoon sa ganitong sandali ng kalungkutan, kalubayan, at pangungulila. At makasumpong po nawa kayo ng pag-asa sa diwa ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo na nagsasabing, ako ang muling pagkabuhay ng buhay. At ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit siya namatay ay magbubuhay. At ang lahat na nagbubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakilanman. Balang araw, tayo po lahat ay muli rin magsasama-sama sa piling ng ating Amang nasa sa langit. Muli po, our deepest sympathy and our sincerest condolences po sa inyo. At kayo pong ating humilya o sermon. At winikan ng ating Panginoon sa Kristo ganito, kayo rin ay dapat magsipaghanda. Sapagkat sa oras na hindi nyo inaakala, darating ang anak ng tao. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang doktor na nakadiskubre ng mabisang gamot na makapagbibigay lunas sa napakaraming karamdaman. At dahil dito sa bagay na ito na kanya nadiskubre, naisipan niya kung sumulat ng isang libro. At nung matapos niya yung kanyang libro, tinituluhan niya yung kanyang libro na ganito, Escape Death Through Modern Medicine. Sa Tagalog, takasan ng kamatayan sa pamagitan ng mga makabagong medisina. At dahil dito sa bagay na ito na kanyang sinulat, siya po ay naging tanyag at naging kilala. Kung kaya, sa madalas na pangyayari, ay naanyayahan siya ng mga kapwa niya doktor upang sa kanila magturo. Isang araw po,
habang siya'y nasa isang auditorium na punong-puno ng kapwa niya, doktor at nagle-lecture, inatake po siya sa puso. At bagamat siya'y doktor sa kanyang sarili, at bagamat nung sandaling yun, daang doktor ang nakapalibot sa kanya, ang lahat po ay walang nagawa. So to make the story short, he died. At dahil sa nasabing pangyayari, ang naging katanungan ngayon lahat